Tignan mo, Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagkasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayon din ang diwang ganapin ito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoong ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos, at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabuatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupuritin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Iligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo ay magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Di ba't sadyang may kapwang sarili, napatay na ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ipinapaalala sa atin ngayon ng ating mga pagbasa ang kapangyarihan ng pananalangin, the power of prayer. Sa ating mabuting balita ay maliwanag na ipinapahiwatig dito sa atin na ang Diyos natin ay ating Ama na lubhang nalulugod na ibigay ang ating mga hinihiling sa Kanya, lalo pat kung ito'y talagang makabubuti sa atin. Sapagkat hindi na nga naman niya talaga ibibigay ang hinihiling natin kung ito'y makasasama sa atin. Sapagkat ang prioridad niya bilang Ama natin ay ang kabutihan natin. And that in itself is already an answered prayer. Yung sagutin tayo ng no ng Diyos dahil hindi ito makabubuti sa atin. Hindi natin yun hiniling. Hindi nga natin alam yun na hindi makabubuti sa atin. Pero alam ng Diyos, kaya iyon ang Kanyang ibibigay sa atin. Kaya ganun ka makapangyarihan ng dasal sapagkat talagang diringgin ng Panginoon natin. Sa ating unang pagbasa, gayon din, narinig po natin na may matinding problema si Reyna Esther sapagkat nabalitaan niya, napapatayin ng hari ang lahat ng mga Hudyo, ang mga kababayan niya. Kaya kailangan siyang gumawa ng paraan. Reyna siya.
May impluwensya siya, may kapangyarihan siya kahit papaano. So, pwede siyang gumawa ng paraan para mabago yung sitwasyon. Pero tingnan po ninyo, ang ginawa niya muna bago siya gumawa ng paraan. Nanikluhod mo na siya sa Diyos. Nagmakaawa mo na siya sa Diyos. Nagdasal muna siya. Pagkatapos nito, nag-risk pa rin siya, naggumawa pa rin siya. Pero ang importante, bago ang lahat, nagdasal mo na siya. Ito yung sinasabi ng kasabihan natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi sinasabi ng kasabihan natin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Awa muna ng Diyos bago tayo gumawa. Ang gawin muna natin ay manalangin. Bago natin gawin, ang dapat natin gawin. Sapagkat ang pinakadapat na una natin gawin ay ang manalangin. At yun ang ginawa ni Reyna Esther. Naniniwala siya unang-una, hindi sa kapangyarihan niya, hindi sa impluwensya niya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Medyo nakapanghihinayang lang kasi hindi nasama sa ating unang pagbasa yung bersikulo na nagsasabi na hiniling ni Esther sa maraming mga tao, sa maraming mga kababayan niya, sa mga alipin niya, na tulad niya, mag-ayuno sila, fasting. At mag-aayuno sila, hindi talaga kakain, hindi talaga inom, ng kung ilang araw ha. So this was an extraordinary fasting na kanyang hiniling. At ito ay pagpapakita pa rin ng pag-rely ni Reyna Esther, hindi sa kanyang kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos. Because when we fast, especially for several days, sigurado manghihina tayo eh. Sigurado papangit tayo. Pero kapag ginawa natin yun, nang dahil sa tayo umaasa sa Diyos, tulad ni Reyna Esther, magiging malakas naman tayo spiritually because we'll be relying not on ourselves, but on God. At yun ang nangyari kay Reyna Esther. Alam niyo po ba, na kapag humarap siya sa hari, nang walang appointment sa hari, nang hindi siya pinapatawag, pwede siyang patayin. Ganon ka-brutal. Ganon kasama yung hari. Ganon ka-bloodthirsty yung hari. So ginawa niya yun, nag-risk siya. Pero bago niya gawin yun, nanalangin muna siya. And that gave her strength, calmness, and even beauty. She stood calmly and she stood still pretty in front of this bad king in spite of several days of fasting. And lo and behold, nasabi niya ng kalmado ang mga dapat niyang sabihin. At kaya ng sabi ko, siya'y maganda pa rin. Ito ang isa sa mga katangian ni Reyna Esther na po pwedeng magbago kahit paano because of several days of fasting. Pero nandun yung nakakabighani pa rin niyang itsura. Saan galing yun? Grasya ng Panginoon. Because she relied not on her strength but on God's power. At yan po ang power ng prayer with fasting. Noong nakaraang linggo, di ba? Yun ay pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. The power of prayer with fasting. 40 days, 40 nights. Tama, walang laman ng kanyang tiyan, pero punong-puno ang kanyang espiritu. Mahina ang kanyang katawan, pero malakas ang kanyang espiritu. Hindi ba yan mismo ang sabi ng Panginoon sa atin sa Matthew 17:21, if I'm not mistaken? Nang magtaka ang kanyang mga disipulo na hindi nila napalayas ang isang masamang espiritu mula sa inaalihan nito. Anong sabi ng Panginoon? Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng pananalangin at pag-ayuno, prayer and fasting, which basically means that there are certain problems in our lives that can only be addressed by prayer and fasting. Ganon kalisal sa demonyo. Ang kombinasyon na yan, na madalas ay hindi natin na-maximize. Sapagkat puro lamang madalas tayo nagdarasal, hindi tayo nag-aayuno, hindi tayo nagsasakripisyo. But of course, hindi ko naman po sinasabi na kailangan pahirapin natin ang ating pagdarasal. No. Sabi nga ng Panginoon, hindi na tayo kinakailangan gumamit pa ng maraming mga salita eh. Sapagkat alam na niya ang ating pangailangan. And besides, bilang Ama natin, hindi niya gugustuhin, pahirapan muna tayo bago niya ibigay sa atin ang ating mga kailangan, ang ating mga pinapanalangin. No, hindi ganun. Ang ibig sabihin ng fasting dito ay again, trusting more in the Lord. Sapagkat when we fast, in a sense, it weakens our body, but it strengthens our spirit, our relationship with God. Na para bang inaalis natin ang pangangailangan natin sa mga material na bagay upang mas lumutang ang ating pangangailangan sa Diyos. Na para bang hindi natin minamahalaga ang anumang bagay, kundi ang ating relasyon, ng ating pagiging malapit sa Diyos. Iyon ang diwa ng ayuno na ginawa ni Reyna Esther. Mas lalo siya nagtitiwala sa Diyos na para bang, Panginoon, gagawin ko ang dapat kong gawin, pero bahala ka na sa akin. As a matter of fact, pagkatapos niya sabihin sa mga tao, mag-fasting tayo, pati na ako. Anong sabi niya? Hindi naman niya sinabing, mag-fasting tayo ng kung ilang araw. Sigurado ako. Walang palya ito. Pagbibigyan ako ng Diyos. No.
Sabi niya, kung mamamatay ako, handa ako. So ibig sabihin, sa kabila ng kanyang ginawang pagdarasal, coupled with several days of fasting, nandun pa rin ang tiwala niya sa Diyos na anuman ang ibigay sa kanya, tatanggapin niya ng maluwalhati sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang pagpapakita na yung fasting ni Reyna Esther ay mas lalo pang pagtitiwala sa Diyos. At yun po ang panalangin makapangyarihan sa lahat. Prayer with fasting. Yung talagang surrendering everything to God. Because it will move God to become God and Father in our life. Inasmuch as yung prayer with fasting na yon would align ourselves into the holy will of God. Hindi upang pilitin ng Diyos na sumunod sa kagustuhan natin, kundi upang i-align natin ang kalooban natin sa kalooban ng Panginoon natin. And when that happens, sinisigurado ko po sa inyo, we will readily and easily understand ang mga sagot ng Diyos sa panalangin natin. Kung ito ay yes, kung ito ay no, kung ito ay wait lang. Kapag ang ating kalooban ay nagtitiwala talaga sa kalooban ng Diyos, mas makikita natin kung paanong diringgin ng Diyos sa mga panalangin natin. At yun ay hindi lang natin makikita, maunawaan pa natin. Certainly when that happens, makikita natin ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay natin. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat ang alam niya ang samo sitwasyon. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam ko. kong diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, salamat sa pagkaunawa namin ngayon na ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi yung matupad ang aming kalooban, kundi yung makasunod kami sa kalooban mo. Yung makita namin kung paano mo sinasagot ang aming mga panalangin sapagkat kami totally surrendered sa iyo. Yung maunawaan namin kung bakit mo sinasagot ng oo, hindi, o wait lang, ang mga panalangin namin sa iyo. Tulungan po kami, Panginoon, na magkaroon ng ganitong kapangyarihan kapag kami nagdarasal sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ma-surrender ang aming kalooban sa kalooban mo. Tulungan mo po kami para dito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero unti-unti, maunawaan mo rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
mo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukal ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming pinagdiriwang sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagkapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga pitukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakatong aming maisalob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Idanis sa aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. ay Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. hinahangad nitong damdamin. Kailan tutugunin bukas pagsikat ng liwanag aking hintayin. Dinggin mo ako, Panginoon. Tinig ng pagsamo, naway pakinggan mo. Dinggin mo ako, Panginoon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Akong tumatawag, lingapin mo ngayon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pag-asalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagkamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin mabalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging siyang walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o amin ng liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaulatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para patuloy po tayong makatulong sa mga nangangailangan. Sa iba't ibang mga chapels, simbahan, parishes, institutions, and even individuals. Salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak
ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatid. O kay sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sang nalinis sa iyo hanggang